Guys, bali ito yung gamit nila pang formas. Yan, ito na. Bali hiniwa na nila yung isang plywood na binili natin na 3/8. Bali yung sukat nito is baliktad. Yan oh. 16 feet. 16 inches. 16 inch. Yan yung isa. 16 inch yan. Yung lapad niya. Bali ito yung ano guys, oh, yung 16 inches. Dito yan siya babagsak dito sa lapad ng poste. Yung poste natin is 9 inch. Yan. So yung ginawa nila doon is 16 inch yung plywood. Yun, tapos dito naman sa corner naman dito sa kabila 3 inch lang to eh. Yan, press. Yan oh, 3 inch lang. Yan, tingnan natin yung ginawa nilang ano doon, formas sa panggilid naman. Okay, dito naman tayo sa ating vlog. Magandang araw sa inyo lahat, magandang hapon. Hapon na tayo mag-start ng vlog natin. So ngayon, kaninang umaga guys, gumagawa na sila ng tawag nito. Yung formas ng poste. Yan, gumagawa na sila ngayon. Yan, natapos na nila dun sa corner. Bali 5 poste yung ginagawa nila ng formas. Yun, so bali ang gamit naming plywood is marine na 3x8 yung sukat, yung kapal. Ang kapal ng plywood na binili ko guys, nasa 950, bili ko isa. Yun, bili ako ng mga 16 piraso. Yun ang inaano nila, ang kinakat nila yan. Ginagawa na lang pang pagpas ng poste. Yun, so bali nakakatatlo pa na sila ngayon. Pang-apat na. Yun, tingnan natin. Yan guys, bali ito yung gamit nila pang formas. Yan, ito na. Bali hiniwa na nila yung isang plywood na binili natin na 3/8. Bali yung sukat nito is baliktad. Yan oh. 16 feet. 16 inches. 16 inch. Yan yung isa. 16 inch yan. Yung lapad niya. Bali ito yung ano guys, oh, yung 16 inches. Dito yan siya babagsak dito sa lapad ng poste. Yung poste natin is 9 inch. Yan. So yung ginawa nila doon is 16 inch yung plywood. Yan, tapos dito naman sa corner naman dito sa kabila 3 inch lang to eh. Yan, press. Yan oh, 3 inch lang. Yan, tingnan natin yung ginawa nilang ano doon, formas sa panggilid naman. Ito yung panggilid na pang-formas nila guys. Ito naman yung ginawa nila. Bali ano naman to, 6 inch. Ito. Yan. Ito, sobra nga to. Size. Ito, 6 inch. Yan, size. Yan, 6 inch. Bali yung isang ano guys, isang plywood. Bali tatlong parte siya. Tatlong hiwa nung 16 inches. Ang mahahati mo 3 piraso. Ayan. Yan, tapos ito na pang-apat na poste na itong ginagawa nila. Kailangan mahigpit para walang tagas yung semento na ibubuhos. Oh, yan. Maga sa baba, pataas. Yan. Tingnan natin yung finished product nila dito sa kanto guys. Yan, bali itong 3 poste na okay na. Tatapos na nila itong 3 poste. Dito tayo sa corner. Tingnan natin dito sa corner. Yan kasi meron pang parang hindi tapos dito kasi may nakausli dito. May nakausli dito sa corner. Diyan lalabas yung ano diyan. Lalabas yan yung semento diyan pag bumuho. So sabi nung panday ko,
tatabunan na pa ng ano yan, kahoy. Either 2x2 para pako na dyan, para hindi lalabas yung buhos. Hanggang dun sa baba. Ayan. Kasi ganun din nangyari dito sa kabila, oh. Ayan, dito rin. Ayan. Lalagyan niya rin to ng tabing para hindi lalabas yung buhos pag nagbuhos na sila ng poste. Ayan. So ito na yung finished product, guys. Yun ang nangyari dito. Bali, eto na siya, yung kakalabasan niya. Sukatin natin. Dito na siyang kakalabasan niya. 1 feet. 1 feet na yung finish niya. Yan, oh. Yan. 1 feet. Pero hindi pa yan finish kasi siyempre aanuhan mo pa ng tawag niyan. Pifinishan mo pa. So hindi pa yan finish. Kumbaga rough na pa lang yan. Yan yung sa gilid niya, 1 feet. Tapos yung dito sa gilid, ito siyang babagsakan niya is size din 6. Kasi guys, yung ano ko na to, walang ano siya wala siyang nosing, wala siyang flashing. Kumbaga yung ano ng poste mo hindi makikita, malinis lang siya. Ay yung dire-diretso lang yung ano niya, yung ano ng poste niya, hindi mo makita na may poste siya. Hindi ko alam guys kung familiar kayo. Yung ibig ko sabihin na walang nosing tawag sa amin doon, dito. Yung hindi siya kita yung poste niya, wala siyang flashing. Hindi makikita. Clear lang siya. Kung ano yung asintada ng hollow blocks, ganoon din siya. Hindi siya lalabas yung ano ng poste, yung buhos. Dire-diretso lang yung asintada ng simento. Yun ang mangyayari diyan sa bahay namin. Ayan. Tapos dito sa may right side, so dito nila sa susunod naman lalagyan ng ano ng formas dito sa kabila. Kasi na kanina medyo natagalan sila kahapon to nilagyan nila ng tambara tawag sa amin nito guys, oh. Yung kawayan, yung latayan, yan yung papatungan mo, yan. Yung kawayan ko nga nasa ano pa lang to 40 piraso pa lang. Ayan, dito sa amin ang kawayan nasa 100 pesos, pero ito kawayan kasi dito ng ano to, kawayan ng binan ko. So yung bayad ko rito is ano lang, yung paggapas ng kawayan is 25 pesos. Tapos yung paghila, yung howling guys, yung mula dun sa bukid, i-deliver nila sa'yo dito 25 pesos din, ihilain ng kalabaw. So bali 50 pesos each yung nangyari sa presyo ng kawayan ko. Pero kung bibili mo talaga dito sa amin guys, nasa 100 pesos yan yung isang piraso. So naka-lesser tayo ng 50% dahil sa atin nga yung kawayan. Ayan. Diyan, oh. Gumagawa pa rin sila para dun sa may ano naman to, dun sa corner naman sa panglimang poste. Bali kasi dito sa likod ng bahay is nakalimang poste siya. Tapos yung bahay ko kasi pinaka-poste niya all in all is nasa 20 poste. Kasi yung bawat division ng kwarto, CR, nilagyan namin ng poste para matibay talaga siya guys. Ayun, oh, bali all in all 20 poste lahat yan. Ayan. Tapos ito 3/4 to, 3/8 to. 3/8 yung kapal na ito. Ano, 3/8. Tapos ang bili ko na ito 950. 950 may discount na yan. Kasi benta ata na ito nung binibilhan ko nasa 1,005 or 1,010 pesos. Basta diniscount niya ako, 950 na lang yung bigay niya sa akin. Tapos yung mga 2x2 na yan gamit ko guys na ano, nyog. Binalilir namin yan. Parang ano ko rin yan, binili ko ng puno. Pinaputol ko. Hiningan ko lang ng permit. Yan. Parang mangyayari dito guys, parang kukulangin ako ng kawayan, so magdadagdag pa ako ng kawayan, bibili pa ako. Pero itong kahoy, yung na 2x2, okay na rin siguro kasi ito pag binuhusan nila to, after 2 days pa pwedeng tanggalin to parang tuyong-tuyo siya. So kung gagawin na lang nila dito, ilipat-lipat na lang, lipat-lipat na lang nila dito. Kasi susunod nilang ano dyan sa gitna dun sa kwarto naman, sa mga rooms, saka sa CR na mga partition yan guys, may mga poste yan. Ito CR ko to, saka bedroom.
Yan. Kung makikita nyo, may mga poste lahat yan sa gitna. Yan o. Yan, may mga poste yan. Ito kasi, second room to eh. Second bedroom. Yan, may poste yan doon. Ito poste niya. Yan, poste yan. And sa gitna niyan, ito CR na to. CR to, babagsakan ng CR to na common. Tapos ito yung second bedroom. Yan. Tapos yun, ito, master na to. Ito na yung babagsakan ng master bedroom. Yan. May dalawang poste rin dyan. Yung dalawang poste na yun, ginagawa nila para sa ano yun, para sa bintana. Kasi may slab yung ano ng bintana eh. Kaya kailangan may poste. Yan, ito yung pinaka-master. Tapos dito babagsak yung CR ng master. Ito guys oh. Yan. Dito babagsak yung CR ng master. Yan, yung hinuhukay nila 1 meter kwadrado yan. Tapos yung lalim niya is 120 rin. Katulad din ng mga poste na lahat. 120 yung lalim. Yan, dumidilim na naman pa. Alas 3:30 pa lang, parang uulan na naman. Tingnan natin mamaya guys pag na ano nila doon yung sa kanto na buhos, na formas. Papakita ko sa inyo kasi ito gagawin pa nila ng ano to, ng braces pa. Katulad niya no. Yung sa gilid. Putol-putol na mga 2x2. Eto guys, sa mga gitna pwede na rin tanggalin to. Yung mga 2x2 na to para ano, para gamitin sa formas. Pero yan, marami pa oh. Ito kasi garahe na to guys eh, garahe na. Bali 4 na poste siya. Tapos yung gamit diyan 16mm man. 16mm naman yung gamit diyan, hindi siya 12. Yan. So talagang magastos talaga guys, magastos talaga pag ano. Hindi pa natatayo yung kumpletong asintada ng ano, pero grabe. Ano? Hindi basta-basta pag nagpatayo ng bahay talaga ngayon. Yun na guys ha. Yun na yung palibot niya ng bahay. Yan. Share ko lang sa inyo. Mixer namin. Hindi pa nagagamit. Bali yung kawayan ko, yun na lang natitira. O 5 piraso na lang. Kulang pa talaga. Kasi hinihingi sa akin ng panday 100 pieces eh. 40 pa lang yung sa akin. So kulang pa ako ng 60. Kasi aakyat pa yun dun sa taas eh. Yun o, ginagawa nila. Aakyat pa yun dun sa taas ulit. Na ano nila, tatapakan nila. So bali 2 patong. Ito na yung panglimang poste. Corner na poste na malapit dito sa may ano kami. May guyabano tree. Guyabano. Ayan. Tambara. Sira kawayan pa. Gamay lang. Kulang doon ng tambara guys, yung katulad nito guys oh. Yung latayan nila. Sabi ni Mayor, tambara pa daw. So kailangan ng kawayan pa. Dito lalagyan niya ng kawayan para may patungan sa mamaya doon pag nagano sa taas. Kasi papatong nga sila doon, katulad ng doon sa kabila, para mahulugan niya pababa ng sukat at ng alignment yung poste na hindi siya hindi babalik ko. Kailangan kasi alignment talaga guys, yun ang pinakahabol dyan eh, para magiging diretso yung finish ng poste. Kaya yan guys, yung ginawa ko, inuna ko kasi yung poste na to. Inuna ko kasi yung poste guys na pabuhusan para makita ko talaga na ano, na matibay siya. Kasi minsan ang nangyayari kasi pag yung meron na siyang asintada, meron ng asintada ng hollow blocks, saka mo siya bubuhusan ng
bago mo siya pupormasan ng ang poste mo at bubuhusan, kasi minsan may basyo, may tawag niyan, hindi siya yung ano, hindi siya yung solid yung pagkabuhos niya, kaya mas maganda yung una yung poste bago yung asintada. Yun ang ginawa ko kasi para makita ko talaga na matibay at na ano talaga, punong-puno talaga yung ano ko, yung poste ko. Kumbaga sa amin tinatawag ito kalong yung walang laman guys. Kaya gusto ko makita ko talaga na solid talaga yung poste ko, bawat poste ko. Kaya inuna ko muna yung poste bago ako nag-asintada ng ano. Oo, nag-asintada ako ng cement ng hollow blocks, pero hanggang floor line lang. Hindi ako nag-asintada hanggang taas. Hanggang floor line lang muna inuna ko. Yan. Floor line lang muna yan guys, yung ginawa ko na yan. Yan yung pinaka-flooring ko. Bali yan, ang floor line na yan, bali ano pa yan, magbi-beam pa yan dyan. Magbi-beam pa, bago talaga yung pinaka-flooring ko. Yan. So ito na guys, gagawa na sila dyan ng ano, sa corner ng formas, kasi bukas magbubuhos na sila. And then, pagkatapos ng buhos nila bukas, siguro ano lang naman to, madali lang naman pagbuhos nila to bukas kasi may mixer naman. Hindi naman siguro kukuha ng mga 3 oras yan. Ito naman isusunod na lang sa gitna. Yan. Siguro 5 poste naman. Kasi ito yung sa garahe huli na to last na to. Unti-untiin lang muna kasi medyo pag pag isabay-sabay mo naman guys, magastos din sa kahoy saka sa plywood. Kaya unti-unti lang, kasi after nyan babaklasin mo yun nandun, yun na naman ililipat mo sa kabilang poste naman na pabubuhusan mo para hindi magastos sa ano, sa materyales. Ayun na, nag-okay na siya para sa tambara. Tambara is yung patungan nila guys, na kawayan. Yan ang tawag sa amin dito, tambara. Hindi ko alam kasi sa Tagalog kung ano yan patungan o basta patungan. Yan parang scaffolding kasi kawayan nga lang. Parang scaffolding nga pero kawayan lang. Ayan, ito na guys nalagyan niya na ng cover dito sa gilid kanina, yung may butas para hindi lumabas yung buhos. Bali pinutulan niya ng plywood. Ayan, nalagyan niya na ng cover. Para hindi lulusot yung buhos at hindi masayang yung simento. Pasok. Pasok na, pasok. Dalom ko galing. Diyan, at dalom. Diyan. Ayan. Kasi tatambakan pa naman ng lupa to guys hanggang dyan pa naman yung lupa. Ayan. Bubuhusan pa ng lupa, so okay lang yan. Sakto-sakto. Tapos dito sa kabila, 2x2 na lang ilalagay niya rito. Dito sa mga nakaawang na to. Ayan, 2x2 na lang ilalagay na dyan. Ayan, so okay na. May bukas na mag-para. Okay, okay. Ayan. Ito. Ayan. Opya. Ayan. Patong. Ayan. Ayan. Gagawin nyo guys, bubuuin nyo muna dito sa baba bago nyo sasalpak. Ayan. Bali, 4 na pares, isang poste, 2 maliit, 2 malaki. Para isang salpakan lang.
Kailangan walang butas para walang lulusot na buhos. Sight. Ya, sa tayo. Ayan na, napako niya na. Ayan, sasalpak na nila doon. Dito. Tras tayo. Okay. Ayan. Yun na ginawa nila tambara guys. Gumawa na sila ng scaffolding. Sabi ni Toto. Masikip kasi. Ayan na, maliit. Oh. Ayan, nailusot na nila. Taas. Ayan. Para kita doon sa baba. Ayan, ang pagkasalpak dyan. Pasok. Sukat na sukat. Ayan. Nagkaroon dyan ka no? Pasok na eh. Pasok na eh. Yan. Ayos na. Brace na lang, brace. Yan, tayo na siya. Tayo na. Brace na lang. Yan. So bali, anim na poste guys, yung nalagyan nila ng ano. Nalagyan nila ng formas. Yun, 6 na poste. Bukas ng umaga yan. Ubuhusan na nila to. Yan, 6 na poste. Yan, pati dun. Hanggang dun. Yan. And then, ano na lang kulang dun. Brace na lang sa taas. Pero lalagyan pa ng tunton yan para matama yung alignment nung bakal nung poste. Yan. So, yun. Yan, 6 na poste na. Natapos nila. Yun, buhos na yan bukas. Yun. Okay na. Buhos na lang. Siguro guys, buhos nila bukas na ito. Mga ano lang to. Mga 2 o 3 oras lang. Mabilis lang to. Tapos sa gitna na naman ng ano nila, susunod nila. Yan o. Yan. Yan. Ayan guys, yun na lang muna sa araw na to. Yung vlog natin, hanggang dito na lang muna. Nakapagtayo na tayo ng formas ng ating mga poste. Yan, nalagyan na ng mga formas. Yan, okay na yan. 6 na poste na natapos nila. So bukas bubuhusan na nila ng yan, ng simento. Yan, bubuhusan na. Yan, so yun guys, dito na lang muna tayo ulit sa araw na to. See you next vlog natin. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating mga vlog sa araw-araw na nangyayari sa ating construction. So yun, maraming salamat guys. So ulit na vlog. See you again. Thank you. Yun guys, so pahabol pala. Yan bali may isang poste pa tayo rito kaya hinukaya nila. Yan, 1 meter din, kwadrado, 120 din yung ilalim. Yan, kasi may isang poste pa dyan. 2 poste para sa aming tawag yan, aming bintana kasi may slab. So yun, tapos na rin. So eto, gagawin na lang ng poste saka parilya. Yan. Okay na. Halos magkasintabi lang guys. Yan halos magkasintabi lang. Yan. Poste sa poste sa master bedroom. Yan, kasi may bintana yung master bedroom na naka-slab, naka-connect sa slab. Yan. So kailangan may poste talaga siya. Yan.